Okay, good day, sophomore. For our first topic, this midterms, we have the significant bacterial isolate, the Staphylococcus and Streptococcus. So mag-start po muna tayo sa first bacteria. So yung first genus of bacteria na pag-aaralan natin dito sa bacteriology, we have the Staphylococcus. So we have our learning objective. So at the end of the module, the students shall be able to demonstrate understanding of the clinically significant Staphylococci based on their general characteristic and physiology. Know and compare the general characteristic, physiology, and diseases associated to different Staphylococci. So ito po yung technique kung paano natin maaaral yung isang bacteria. Dapat alam natin yung kanilang general characteristic, ano po ba yung mga disease na kinokos nila, and ano po ba yung kanilang mga mode of transmission, paano ba na-acquire ng isang tao yung mga ganong klaseng bacteria. So yun po yung mga importanteng details na dapat nating malaman sa mga bacteria. So for the topic outline, we have the general characteristic, the clinically significant staphylococcal species. Napakaraming staphylococcal species and laboratory diagnosis. So again, meron po tayong general rule that all cocci are gram-positive except for Neisseria, Veillonella, and Moraxella. Ito yung natawag nating never mind. Yung tatlo na yan, sila yung mga cocci na gram-negative sila. Gram-negative cocci. Si Neisseria, Veillonella, and Moraxella. And all bacilli are gram-negative except for the MCC Bellna. MCC Bellna. Again, lahat ng bacilli gram-negative except po sa MCC Bellna. Kasi ang mga MCC Bellna, they are gram-positive bacilli. We have Mycobacteria, Corynebacterium, Clostridium, Bacillus, Erythropedetrix, Lactobacillus, Listeria, Nocardia, and Actinomyces. Again, pag sinabi natin cocci, sila po yung mga pabilog sila, pabilog. Pa-round-shaped bacteria. When we say bacilli, sila yung merong rod shape. Papahaba naman sila. So again, all cocci are gram-positive except for the NDM, and all bacilli are gram-negative except for the Neisseria. And ito po yung ating hierarchy for the gram-positive bacteria. So uunahin po nating pag-usapan yung mga cocci. Then sa mga susunod na week, yung mga bacilli naman po, pati yung branching filaments. But for this week, cocci po muna tayo. So under po ng cocci, mga aerobic po yan. Ibig sabihin, kailangan po nila ng oxygen for growth. Kailangan ng oxygen, pero hindi lahat. So kapag nakita natin na cocci ang isang bacteria under the microscope using gram staining, ang next po nating i-perform na test is the catalase test. Pakitandaan, Again, kapag nakakita tayo sa microscope ng mga gram-positive cocci, ano nga po ulit ang kulay ng mga gram-positive? Pa-chat na lang po, ano yung kulay ng mga gram-positive? Sila yung mga kulay? Purple po, di ba? Color purple. So makikita nyo, color purple yung kulay sa may diagram natin. Sila yung purple. What about gram-negative? Ano po yung kulay ng mga gram-negative natin? Sila yung color pink, So ang mga gram-positive, cocci and bacilli, ngayong midterms natin sila pag-uusapan. Then yung mga gram-negative, yung mga kulay pink sa finals pa po, sa finals pa. Again, kapag ang tanong, what is the presumptive test? Ano daw yung unang test na ginagamit, kapag nakakita tayo ng mga gram-positive cocci, sasagot po tayo ng catalase test. Kasi ang catalase test mo, yung catalase test po, this is the presumptive test. Ito yung unang test na ginagamit para malaman natin if ano bang klaseng gram-positive cocci yung nakikita natin under the microscope. So kapag pinerform natin ang catalase test,
it's either Staphylococcus yun or Streptococcus. Kaya ito po yung laman ng ating module number 6, si Staphylococcus and Streptococcus. So kapag nag-positive po sa catalase test, that is Staphylococcus. Kapag naman nag-negative po sa catalase test, that is Streptococcus. Yun po yung difference between the Staphylococcus and Streptococcus. Ang gagamiting test is the catalase test. So kapag positive, stap. Kapag negative, strep. So aside po sa catalase test, meron din pong difference ang Staphylococcus and Streptococcus based on their appearance. Ang ating Staphylococcus kasi they are arranged in cluster. Pag sinabi natin cluster, ganyan po. Meron silang grape appearance. Mukha silang kumpol ng ubas. Ito po siya. Ang description po natin dyan, meron tong grape-like appearance or they are arranged in cluster. Patandaan po pag sinabing cluster or merong grape appearance, yan po ang mga Staphylococcus. When we say Streptococcus naman po, naka-arrange naman sila in chain. They are arranged in chain. Nakadiretso silang ganun, padiretso. Streptococcus po yun. Kapag ang tanong, which of the following cocci yung naka-arrange in cluster, sasagot tayo ng Staphylococcus. Pero kapag naka-arrange daw in chain, so we will answer Streptococcus. So aside from catalase test, tinitingnan din po natin yung kanilang arrangement, if naka-cluster ba or naka-chain. So after ng catalase test, ngayon alam na natin na Staphylococcus pala yung microorganism na nakita natin under the microscope. Napakaraming Staphylococcus. Anong Staphylococcus kaya yung nakita natin? So ang next test na gagawin natin is the coagulase test. Nakikita nyo po yung hierarchy sa pag-identify ng isang bacteria. So kapag nakita natin na gram-positive cocci using the gram staining method, ang unang gagawin gram staining method. So kapag nakita natin na gram-positive cocci, ipe-perform natin yung catalase test. Para saan? Para ma-differentiate si Staphylococcus and Streptococcus. So kapag na-differentiate na natin si Staph and Strep, for example, catalase positive siya. Kapag catalase positive, ano siya? Staph or Strep? That is correct, Staphylococcus po. Staphylococcus. So ngayon, after nating malaman na Staphylococcus, sobrang daming Staphylococcus. Pero ang significant lang talaga is the Staphylococcus aureus. Pakitandaan sa dami ng Staphylococcus na ma-encounter natin, isa lang po dyan yung clinically significant talaga or yung may clinical concern tayo. That is the Staphylococcus aureus. So paano natin malalaman na Staphylococcus aureus yung na-isolate natin sa isang pasyente? I-perform po natin si coagulase test. The coagulase test. C-O-A-G-U-L-A-S-E, the coagulase test. Kapag po nag-positive sa coagulase test, na-confirm po natin na Staphylococcus aureus po yung na-isolate natin sa isang pasyente. Pakitandaan kapag nag-positive sa catalase test at nag-positive sa coagulase test, Staphylococcus aureus po yung na-isolate natin. So what about coagulase negative? So di ba, nag-coagulase positive. So alam na natin na Staphylococcus aureus yun. Ano naman yung mangyayari sa kabilang side? Ano yung mangyayari sa kabilang side? Yung nag-coagulase negative, ito po yung nag-coagulase negative, ano yung mangyayari sa kanila? I-perform natin si Novobiocin test. Ito po siya. Novobiocin. N-O-V-O-B-I-O-C-I-N. Novobiocin test. Yan po yung i-perform natin, Novobiocin test. So para saan ba si Novobiocin? Novobiocin is an example of
antibiotic. Antibiotic po, si Novoviocin. So i-check po natin dyan kung sino ba yung susceptible, kung sino ba yung resistant. Kapag sinabi nating susceptible, namamatay or hindi yung isang bacteria, kapag sinabi nating susceptible, when we say susceptible, mahina yung isang bacteria doon, kaya namamatay siya. Correct, no? Namamatay ang isang bacteria kapag sinabi nating susceptible siya sa isang antibiotic. Kapag sinabi nating resistant, hindi siya namamatay doon sa may antibiotic. Resistant siya. So between Staphylococcus saprophyticus, nababasa po ba? So pwede nyo siyang i-zoom in para makita nyo. Staphylococcus saprophyticus and Staphylococcus epidermidis. Isa dyan resistant, isa dyan susceptible. So dito po si Staphylococcus epidermidis, siya po yung susceptible. While si saprophyticus naman po, siya yung resistant sa Novoviocin. Patandaan po resistant si Staphylococcus saprophyticus sa Novoviocin and susceptible si Staphylococcus epidermidis. So ito lang po yung overview ng ating Staphylococcus. Overview lang po ito Again, ang unang test na gagawin is gram staining method. Kapag nakita natin na cocci at gram-positive color violet, ipe-perform natin si catalase test para malaman natin if Staphylococcus ba or Streptococcus. So kapag nag-positive sa catalase test, that is Staphylococcus. Kapag naman nag-negative, yan yung Streptococcus. And after mag-positive sa catalase test, ipe-perform natin yung coagulase test. Para saan si coagulase test? To identify if Staphylococcus aureus po ba yung na-isolate natin. If nag-positive sa coagulase test, that is Staphylococcus aureus. Kapag naman nag-negative sa coagulase test, yan po yung Staphylococcus saprophyticus or epidermidis. Ipe-perform po natin yung Novoviocin sensitivity test para malaman kung saprophyticus po ba or epidermidis yung na-isolate nating bacteria. So ito pong kabilang side, di ba? Napag-usapan natin yung catalase positive. What about catalase negative? So hindi ko po muna ito i-discuss kasi mahabang storya po ang Streptococcus. Nakita niyo po maraming sanga-sanga ang Streptococcus. Kung mahirap ang Staphylococcus, mas mahirap po ang Streptococcus na genus ng mga bacteria. So ngayon, ang focus lang natin for Module 6.1 is the Staphylococcus. So mag-start na po tayo. So hindi pa po ito yung proper discussion natin. Mag-start na po tayo sa proper discussion natin about Staphylococci. We have the general characteristic of the Staphylococci. Again po, ito po yung unang genus ng bacteria na pag-aaralan natin dito sa clinical bacteriology. So for the general characteristic of the Staphylococci, originally belongs to the genus Micrococcus in the family Micrococcaceae. Meron po kasi tayong tatlo. Hindi ko nabanggit yung isa kanina. Meron tayong tatlo na gram-positive cocci. Sila yung actually hindi lang tatlo, pero ito lang po kasi yung mga clinically significant. We have the Micrococcus. Ito po yung spelling ng Micrococcus. We have the Staphylococcus and the Streptococcus. So itong si Micrococcus and Staphylococcus, pareha silang catalase positive. Kaya dati akala nila iisang family lang si Micrococcus and Staphylococcus kasi nga po pareha silang catalase positive. Pero ngayon, magkaibang family na si Micrococcus and si Staphylococcus. And itong si Streptococcus, ito po yung catalase negative. Catalase negative po siya. So magkakaiba po yung appearance nila. Again, ang Staphylococcus po, ano po yung kanyang appearance? They are arranged in what? Ano po ang appearance? They are arranged in, correct, grape-like, or they are arranged in cluster. Naka-arrange po sila in cluster. Meron silang grape-like appearance or they are arranged in cluster. What about Streptococcus? They are arranged in
chain. Sila naman po yung naka-arrange in chain. What about Micrococcus? Ang Micrococcus po naka-arrange po sila. Meron po itong tetrad appearance. Tetrad appearance. T-E-T-R-A-D. Meron po itong tetrad appearance. Ano po yung itsura ng tetrad appearance? From the word tetra. Yan po. Ganyan po yung appearance ng ating Micrococcus. Apat-apat sila. Tetra, tetrad. Parang Tetra Pak, di ba? Tetra Pak. Tetra means 4. So kapag dinrawing ko to, pa-identify nga anong klaseng gram-positive cocci to. We have, correct, no? Staphylococcus. What about this one? Anong klaseng gram-positive cocci to? We have the Streptococcus. And this one, yan naman po yung mga Micrococcus. So patandaan, no? Kapag sinabi nating cluster, Staphylococcus. Kapag sinabi nating chain, Streptococcus. When we say gram-positive cocci in tetrad appearance, we have the Micrococcus. The Micrococcus. Pakitandaan po ano yung difference ng ating Micrococcus, Staphylococcus, and Streptococcus. But for this module muna, no? Staphylococcus muna yung ifo-focus natin. So, catalase producing gram-positive cocci po ang mga stap. Ibig sabihin, kapag nagpo-produce ng catalase, ang mga stap po lahat ng Staphylococcus catalase positive. Kahit anong species. Kahit anong species ng catalase, kahit anong species ng catalase, ng Staphylococcus catalase positive po yan. And they are spherical, that appear singly, in pairs, or in cluster. Makikita nyo po they are arranged in cluster. Spherical po sila, ibig sabihin pabilog. They are non-motile. When we say non-motile, hindi po gumagalaw ang ating mga cocci. Kasi wala po silang, ano nga po ulit yung organ na responsible for locomotion? Wala silang, ano yung organ na responsible for locomotion? Correct. Wala pong flagella. Wala pong flagella ang mga Staphylococci. Kapag walang flagella, non-motile po sila. Ibig sabihin, hindi po sila gumagalaw. And they are non-spore forming. When we say non-spore forming, wala silang spores. Bakit? Anong dalawang genus lang ba ng bacteria ang merong spores? Anong dalawang genus lang ng bacteria ang merong spores? We have, correct, no? The Bacillus and Clostridium po. The Bacillus and Clostridium. Again, non-spore forming Bacillus and Clostridium. May nag-chat ng Ureaplasma and Mycoplasma. Ano ba yung common denominator between Ureaplasma and Mycoplasma? Kasi may nag-chat ng Ureaplasma and Mycoplasma. Sila po yung correct. Sila yung walang cell wall. Iba po yung walang cell wall, si Ureaplasma yan and si Mycoplasma. Pero yung sinasabi nating mga spore forming, we have the Bacillus and Clostridium. And aerobic or facultative anaerobic except for Staphylococcus saccharolyticus. Staphylococcus saccharolyticus. So next na po tayo, medyo magulo lang yung screen natin, pero lahat po kasi yan importante, kaya sinasabi ko sa inyo ngayon para malaman na natin agad yung difference ng mga staph, strep at ng Micrococcus. And they can grow in most culture that support the growth of gram-positive organism such as phenylethyl alcohol. Kung naalala nyo po yung phenylethyl alcohol agar, yung PEA agar natin, di ba? Sa PEA agar, dyan po tumutubo yung ating mga gram-positive. Tapos nai-inhibit ang growth ng mga gram-negative bacteria. Pakitandaan po sa phenylethyl alcohol agar, mga gram-positive lang po yung tumutubo dyan. And aside from phenylethyl alcohol agar, pwede rin po yung tryptic soy agar. Pwede po nating gamitin ang tryptic soy agar, no? Tryptic soy agar para malaman if Staphylococcus aureus po ba yun or Staphylococcus epidermidis. Nakikita niyo po ba yung difference nila based on their color? Ito po yung itsura
ng colonies ng ating Staphylococcus species under the triptych soy agar. Ang Staphylococcus aureus meron siyang gold appearance, gold colonies. Tapos ang Staphylococcus epidermidis meron po itong white colonies. Pakitandaan po yung difference between the Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. So bakit yung reason po kung bakit natin tinawag to na Staphylococcus aureus, kasi po ang aureus po ang word na aureus, ang meaning po niyan gold. Ang ibig sabihin po ng aureus sa mga Romes, gold coin po ito. Gold coin of the ancient Rome. So doon po natin nakuha yung word na aureus. Gold coin po ito sa mga ancient Rome noon. So aureus means gold. Aureus means gold. Kaya po yung kanyang colonies under the triptych soy agar, we have color gold colonies. So may nag-chat dito yung AU daw, 'di ba? Yung AU, 'di ba? Tama ba yung AU? Based on our periodic table, gold po sila. So may question dito, sir, sa stop po, basta in cluster, wala pong limit kung ilan sa isang cluster. Wala naman, basta makakita tayo under the microscope, basta naka-cluster sila. Kahit ilang cocci, basta naka-cluster, so presumptive yon na Staphylococcus yung nakita natin. So ito po yung size niya, medium size lang yan, 4 to 8 mm. So kapag sinukat natin yan, 4 to 8 mm, so round, smooth, white, creamy, gold colored, really light gold and butyrus. So ito po yung itsura niya under sa triptych case or triptych soy agar, meron po yung gold appearance. Patandaan kapag gold appearance, para po yan kay Staphylococcus aureus. And we have here the clinically significant Staphylococcus. So again, kapag positive for catalase test, Staphylococcus yan. Staph. So after nating malamang stop yun, ano nga po ulit yung next test na gagawin natin? Ano po yung next test na gagawin? We have the coagulase test. So kapag nag-positive sa coagulase test, si Staphylococcus aureus po yan. Pakitandaan po kapag nag-positive sa coagulase test, si Staphylococcus aureus. And meron po tayong tinatawag na coagulase negative Staphylococci. Ito po yung two main species natin, two main species of Staphylococcus na kino-consider natin as cons. Ang tawag natin sa kanila cons. Ano ibig sabihin ng cons? Yung mga coagulase negative Staphylococcus aureus. Ang dalawa na yun, yung binilugan ko, sila po yung two main na cons. Two main cons, we have the epidermidis and saprophyticus. Pero marami po tayong coagulase negative Staphylococci. So yung mga most commonly encountered, we have the Staphylococcus epidermidis, hemolyticus, saprophyticus, lugdunensis, and schleicheri. Pero yung pinaka na-encounter talaga natin, yung epidermidis and si saprophyticus. And aside dyan sa mga binanggit ko, ito pa yung iba pang mga coagulase negative Staphylococci. We have the Capitis, the Capri, the Warneri, Hominis, the Auricularis, the Coni, the Psilosus, Simulans, and aside from staph and strep meron din tayong Micrococcus and the Ilococcus. So itong Ilococcus hindi naman natin ito madidiscuss. Yung staph lang, strep, and Micrococcus. So dito ang mga way of questioning ko dito, parang all of the following genus of bacteria are catalase positive except. Mga ganun lang. Dapat alam nyo kung sino ba yung mga catalase positive at kung sino ba yung catalase negative. And now, we have the clinically significant species, the Staphylococcus aureus. So ito yung most clinically significant species of Staphylococci. Di ba sobrang dami kong Staphylococcus na binanggit dito?
Pero nga yung ating concern, no? Concern of interest for the staph is the Staphylococcus aureus. So it inhabits the skin and the nares. Yung nares po yung loob ng ilong. And important cause po ito ng nosocomial infection. When we say nosocomial infection, ito po yung mga sakit na nakukuha natin saan? When we say nosocomial infection, sa hospital po. Pakitandaan, no? Kapag sinabi nating nosocomial infection, yung mga sakit na nakukuha sa hospital. Important cause, no, of nosocomial infection. So ito po yung mga sakit na kinokos ng Staphylococcus aureus. Parang may nakita akong meme sa Facebook, ano, parang Staphylococcus aureus daw, tapos yung mga disease na kinokos niya, merong mahabang paper na hawak yung babae, tapos yun daw yung list ng mga sakit na kinokos ng Staphylococcus aureus. Totoo naman, isang bacteria lang to, Staphylococcus aureus, pero sobrang daming sakit ang kinokos nito. So nagkukos to ng cutaneous infection, pyogenic infection, at ng mga toxin-induced diseases. So ito lang po yung overview, no, mamaya po iisa-isahin natin yung mga sakit na to. And bakit din ba tampons? Bakit din tampons yung password o yung code ng ating module? So may reason po ano kung bakit tampons. So mamaya po i-explain natin yung about tampons. Ano ba ang relevance ng Staphylococcus aureus sa mga tampons? So first, we have the cutaneous infection. We have the folliculitis, boils, carbuncles, impetigo, and purulent abscesses. So mamaya po isa-isahin natin yan. Pyogenic infection, we have endocarditis and osteomyelitis. Next, we have the toxin-induced diseases such as gastroenteritis, food poisoning, scalded skin syndrome or SSS, and the toxic shock syndrome or the TSS. Yan po yung mga toxin-induced diseases. So now we have the virulence factor. So when we say virulence factor, no, ito po yung parang kapangyarihan or yung ability ng isang microorganism kung bakit siya nagkukos ng isang sakit. So ito po yung kanyang mga virulence factor. We have the structural defenses, the enterotoxins, the exfoliatin, toxic shock syndrome 1, and the cytolytic toxin. So mamaya din po iisa-isahin lang to. So parang overview lang to ng ating mga virulence factor. So unahin natin yung mga structural defenses. So under po ng structural defenses, we have the slime layer, the protein A. So ito yung iba dito na discuss ko na to sa inyo, the coagulase or the staphylocoagulase. Ito po yung other name for coagulase, no? Staphylocoagulase. Yung mga enzymes such as hyaluronidase, lipase, protease, staphylokinase, and the beta-lactamase. Makikita nyo po na isa rin pala sa mga virulence factor ng Staphylococcus aureus ang coagulase. So aside ginagamit natin aside sa pagiging test sa isang Staphylococcus aureus ang coagulase test, ginagamit din ang coagulase test as virulence factor. 'Di ba kanina nabanggit natin coagulase test, ginagamit yan to identify Staphylococcus aureus. So ginagamit din po as virulence factor. So ibig sabihin kaya nag-positive si Staphylococcus aureus sa coagulase test kasi nga po nagpo-produce siya ng coagulase. So Staphylococcus aureus, golden yellow pigment which is soluble in ether and alcohol and is termed lipochrome. Pakitandaan po yung golden yellow pigment niya, tinatawag po natin yung lipochrome. So aside po kay Staphylococcus aureus, meron pa po tayong ibang pigmented na Staphylococcus. When we say pigmented, yung merong mga kulay. Si Staphylococcus citreus, from the word citrus, dun po nanggaling yung word na citreus. Meron tong lemon yellow pigment. Next, we have the Staphylococcus albus. Yung albus from the word hindi. Albumin daw. Hindi po. Anong word sa tingin niyo? Ano yung keyword natin dito? From the word, kung citreus, from the word citrus, albus is from the word
Hindi po albumin. From the word albino. Di ba yung mga albino, yung mga taong albino, sila po yung sobrang puputi. Yung wala silang melanin sa katawan. Di ba? Kahit i-search nyo pa, di ba meron tayong mga albino na tao, meron ding albino na mga crocodile. So pag sinabi nating albino, sila po yung sobrang puputi. Staphylococcus albus, mayroon po itong porcelain white pigment. So ayun po yung mga keyword natin na para hindi nyo makalimutan kung sino ba yung merong lemon yellow pigment si Citreus at yung may porcelain white pigment si albus. But yung merong golden yellow po si Staphylococcus aureus kasi nga po aureus means gold. So ito po yung itsura nila. We have the Staphylococcus citreus. Ito po yung citreus. And ito naman po si Staphylococcus albus. Meron po itong porcelain white pigment. And now for the virulence factor. Mag-start na po tayo sa mga virulence factor. So structural defenses po muna, we have the slime layer. So ginagamit natin ang slime layer for protection and attachment. Protection and attachment. Slime layer, nagpo-produce ng mucus. Di ba? Ang mucus, malagkit yan. So kapag malagkit, ginagamit yan for attachment, para dumikit. Next, we have the protein A. It is present in cell wall of Staphylococcus aureus. And meron din tayong tinatawag na ribitol. Nakikita rin natin ang ribitol sa cell wall ng isang Staphylococcus aureus. Pero ang concern po natin talaga is the protein A. Pakitandaan po, protein A, ginagamit natin yan as virulence factor of Staphylococcus aureus. So nagbabind po ito sa IgG. So in this manner, neutralizes the IgG and can block phagocytosis. So mahirap kasing i-explain to ngayon. Mahirap kasing i-explain to ngayon. Ngayong second year pa lang kayo kasi nai-encounter natin yung mga IgG, yung mga antibodies po sa immunology and serology. So hindi ko rin nga alam bakit nilagay sa second year ang bacteriology. Dapat kasi ang bacteriology sa third year yan. Dapat ang parasitology dapat ang nasa second year. Kasi may mga topic po tayo na i-discuss dito, nakasabay ng mga third year subject. Especially ito po, hindi nyo maiintindihan yung mga sinasabi kong mga IgG dito, yung mga IgM, kasi hindi pa naman kayo nakakapag immunology and serology. Kaya mahirap tong i-explain. Ano ba yung IgG? Ano ba yung IgM? Yung IgD, IgE? Siguro baka narinig nyo na, pero hindi nyo pa talaga alam kung para saan sila. Pero ang gusto ko lang sabihin dito ngayon, ang protein A, ginagamit to as virulence factor para po ma-block ang phagocytosis. Ano po ba ang phagocytosis? Narinig niyo na po ba ang phagocytosis? Ang phagocytosis po, ito po yung ability ng isang cell, for example, ng isang neutrophil, para mag-ingest ng microorganism. So kapag po merong protein A ang isang bacteria, mai-ingest po ba or hindi? Hindi sila mai-ingest. Kasi nga po, binablock ng protein A yung mga phagocytes para ma-ingest sila. So again, hindi po nai-ingest ng mga phagocytes such as neutrophil ang mga Staphylococcus aureus kasi meron po itong protein A. Tandaan niyo po yung function, Ang slime layer, ginagamit yan for protection and attachment. Si protein A, ginagamit to block phagocytosis. So mahirap daw ba ang immunosero? Yes po, mahirap ang immunosero. Siguro kung irarang ko, yung pinakamahirap for me is bacteriology. So after yung bacteriology, susunod doon yung immunosero. After ng immunosero, hematology. Para sa akin, yun yung hierarchy ng hirap. Yung pinakamahirap yung bacti, next yung immunosero, then hematology. Yung tatlong pinakamahihirap na subject. Mga major board exam subjects yan. So ito po siya, capsule slime layer. Ginagamit po for protection and attachment. So iba po gusto ko lang sabihin dito na magkaiba po
ang capsule sa slime layer. So ang isang bacteria, ayan, meron siyang capsule. Ang slime layer po, yung color pink na yan, yung nakakover sa kanya na yan, para siyang sipon. Parang sipon yan na nakabalot, na nakakover sa isang bacteria. Ginagamit po yan for protection and attachment. Tapos, ito naman po yung protein A. For example, ito yung Staphylococcus aureus natin. Staphylococcus aureus. And ito po yung kanyang mga virulence factor. Meron tayong mga enzymes, the adhesins, we have the toxic shock syndrome 1, and the protein A po, protein A. So ito po yung ating mga IgG. Yung mga IgG po, meron kasi tayong 5 antibodies. Meron tayong IgM, IgG, IgA, IgD, and IgE. So para mas madali, yung GAMDE. So may encounter nyo po ito pagdating ng third year, yung mga antibodies. Pero na-encounter nyo na ba to sa ibang subjects, yung mga antibodies natin? So ang focus po ng Staphylococcus aureus, ang ginagamit niya para ma-block ang phagocytosis is the immunoglobulin. Ibig sabihin ng IG, immunoglobulin or antibodies. Immunoglobulin. So immunoglobulin G po yung nineutralize. Immunoglobulin po yung nanoneutralize ng ating Staphylococcus aureus. Paano nanoneutralize? Makikita nyo po ito yung ating protein A. Yung protein A is yung color blue. Mag-a-attach po dyan yung ating mga antibodies, yung IgG antibodies po. So kapag nakadikit ngayon yung ating mga antibodies dito sa ating protein A ng Staphylococcus aureus, mabablock na po ang phagocytosis. So kapag na-block po ang phagocytosis, hindi po mamamatay ang mga Staphylococcus aureus, hindi siya mamawala sa katawan natin at magkukos po ito ng infection. Yun po yung ginagawa ng protein A, pinablock ang phagocytosis. So next, we have the coagulase or the staphylocoagulase. So ano po ba ang purpose ng ating coagulase or staphylocoagulase? Ginagamit natin to para ma-convert si fibrinogen into fibrin. Di ba kanina, hematuto. Yung sinasabi ko na yung mga IgG is immunosero yan. Immunosero. Pag-uusapan yan sa immunosero. Ito naman pong fibrin and fibrinogen, mapag-uusapan po ito sa hematology 2. Hematology 2. Diba? Nakikita nyo yung correlation ng bawat subject. Magkakadugtong po ang subject ng magkakadugtong po ang subject ng mga medtechs. Kaya kapag na-master mo na yung lahat ng subjects na inaaral natin ngayon, for example, pagdating third year, madali na lang siyang i-correlate. Yun po ang key para maintindihan lahat ng subjects ng medtech. Correlation po. Correlation. When we say correlation, pwede nating i-relate or pwede nating i-correlate ang bakte sa hema. Pwede nating i-relate ang bakte sa immunosero. Pwede nating i-relate ang bakte sa chemistry. So parang ganun lang. Correlation talaga siya. So again, ang coagulase po, ginagamit yan to convert. Purahin ko lang to, Pero ang fibrinogen and fibrin, again po, sa hematology po ito ma-encounter. So coagulase ginagamit to para ma-convert si fibrinogen into fibrin. So ito po kasing fibrinogen, insoluble po ito. Insoluble. Pag sinabi natin insoluble, hindi po ito natutunaw. And itong fibrin, ito naman yung... baliktad po. Soluble si fibrinogen and insoluble naman si fibrin. Ulitin ko lang baliktad yung sabi ko. Soluble si fibrinogen. Ibig sabihin, natutunaw po si fibrinogen while insoluble or hindi natutunaw si fibrin. So ano yung purpose? Bakit kailangang i-produce ni Staphylococcus aureus ang coagulase? Bakit kailangan ma-convert si fibrinogen into fibrin? Ang purpose po
ito pong at, for example, we have here, so papasok na ulit yung immunosero. Sa immunosero po natatakal no, yung mga phagocytosis, yung ating mga phagocytes. For example, we have neutrophil. Ano po bang klaseng cell ang neutrophil? Anong klaseng cell po ang neutrophil? Mga white blood cells po ito, di ba? Ano nga po ulit yung mga white blood cells natin aside from neutrophil? Meron tayong eosinophil, correct? Eosinophil, basophil. Ano pa? Neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocytes, and the monocytes. So ang neutrophil po, example po ito ng phagocyte. Ito po yung white blood cell na phagocyte. Pag sinabi nating phagocyte, kaya niyang kumain ng isang bakterya. Kaya niyang mag-ingest, mag-engulf ng isang bakterya. So si Staphylococcus aureus, matalino yan. Meron niyang panlaban sa mga phagocyte. So aside doon sa protein A, di ba sa protein A, ginagamit din ang protein A para hindi po makain ng isang neutrophil ang isang bakterya. Ang ginagawa ni Staphylococcus aureus, nagbabind yung mga immunoglobulin G or yung mga IgG doon sa may protein A. Nanuneutralize. Kapag naneutralize ang IgG, nabablock po ang phagocytosis. So aside po doon, may isa pang ginagawa ang Staphylococcus aureus para hindi siya makain ng isang neutrophil or ng isang phagocyte. Ano yung ginagawa niya? By conversion of fibrinogen into fibrin. So ano yung ginagawa? Kapag na-convert ngayon si fibrinogen into fibrin, ito pong fibrin na yan, i-coat niya si neutrophil. Nakita niyo po itong coat na yan, yung i-coat niya. So ito pong coagulase para ding sipon to, parang sipon, para siyang mucus na i-cover niya si neutrophil. So kapag na-cover niya ngayon si neutrophil, hindi niya ngayon ma-perform yung kanyang function na phagocytosis. Pakitandaan po ang isa sa mga function ni coagulase is para i-cover si neutrophil para ma-prevent po yung phagocytosis. Bakit pine-prevent yung phagocytosis? Para po maprotektahan si Staphylococcus aureus. Para maprotektahan ni Staphylococcus aureus yung sarili niya. Again, conversion of fibrinogen to fibrin, coagulase. Pakitandaan po ito kasi mamaya may encounter ulit natin si coagulase. Mamaya naman sa coagulase test. Next, we have the hyaluronidase. Hydrolyzed hyaluronic acid present in the intracellular ground substance that make up connective tissue. So hinahydrolyze niya yung hyaluronic acid, kaya nga hyaluronidase. So hinahydrolyze or bine-breakdown niya si hyaluronic acid. So ano po ba ang purpose ni hyaluronidase? Dito po nagkakaroon ng spreading of infection. Pinapakalat niya spreading of infection. Pinapakalat niya yung bakterya sa katawan ng isang tao. Kapag na-breakdown si hyaluronidase, nagkakaroon po ng spreading ng infection. Spreading sa buong katawan. Kumakalat sa buong katawan yung infection. So next, we have the lipase. So from the word itself, lipase, hinahydrolyze niya si lipid. Nakalagay hyaluronidase, hinahydrolyze si hyaluronic acid. Lipase, hinahydrolyze naman si lipids. So ito pong lipase, yung lipase po yung reason kung bakit po si lipase po ang reason kung bakit nagkakaroon ng boils, carbuncles, and furuncles ang isang tao. Furuncles ang isang tao. So mamaya po, isasabihin ko kung ano ba yung boils, ano ba yung carbuncles, and furuncles. Pero ngayon, patandaan,
na yung lipase po ang reason. Lipase yung reason kung bakit nagkakaroon ng boils, carbuncles, and furuncles yung isang tao na tinatamaan ng Staphylococcus aureus. So next we have the protease. So ang protease po, ano ginagamit natin yan? To destroy tissue and may facilitate the spreading of infection. So nakita niyo po ano, di ba kanina meron pa tayong isang virulence factor na nag-spread din ng infection. Aside from protease, ano pa yon? Ano pa ulit yon? Yung kakadiscuss ko lang kanina, yung nagpe-permit ng spread ng infection. We have, ang sabi ko lang, correct, no, the hyaluronidase. Ito po siya, no, hyaluronidase, ito po yung nagpe-permit para ma-spread po ang infection. So aside from hyaluronidase, no, spread of infection. Sulat ko lang dito, no, spread of infection, yung nagpapakalat ng infection, si hyaluronidase. So next, number 2, we have the protease. And number 3, we have the staphylokinase. Ito po yung tatlong virulence factor, no, yung tatlong virulence factor of Staphylococcus aureus na responsible po for the spreading of infection. Si hyaluronidase, protease, and the staphylokinase. Ito po si staphylokinase, no, staphylokinase digests its way out of the clot or fibrinolysin. Tinatawag po natin, no, na fibrinolysin si staphylokinase. Staphylokinase. So ano po ba ang purpose ng staphylokinase? Pakita ko lang po sa inyo, no, ano ang purpose. Mababasa nyo, no? Digest its way out of the clot or fibrinolysin. Mag-share lang ako ng white screen dito kasi para mas maintindihan natin. Di ba kanina si fibrinogen, para ma-convert into fibrin, ano pong enzyme yung ginagamit natin para ma-convert si fibrinogen into fibrin? We have the correct, no, the coagulase. So between fibrinogen and fibrin, sino po sa kanila yung insoluble? Sino po sa kanila yung insoluble between fibrinogen and fibrin? We have the fibrin. Pakitandaan po ano na insoluble po si fibrin. And soluble naman, soluble si fibrinogen. Pag sinabi nating insoluble, hindi po siya basta-basta natutunaw. And si soluble naman fibrinogen, natutunaw siya agad-agad. Di ba ang purpose po ni fibrin, for example, ito yung ating neutrophil, ito yung white blood cell na magko-coat doon sa isang bacteria, ang gagawin niya, haharangan niya or i-cover niya yung ating Staphylococcus aureus para ma-block po or ma-prevent yung alin? Para ma-block or ma-prevent yung anong function ng ating neutrophil? Yung correct, yung phagocytosis. Para ma-block po ano yung phagocytosis. So kapag na-block po ang phagocytosis, hindi na makakakain ng bakterya ang isang neutrophil. So aside po ano sa phagocytosis, aside po pala sa neutrophil, hindi lang po neutrophil ang kino-coat ng ating fibrin. Ano po ito? Ano pong bacteria yung nakikita nyo na to? Anong bacteria yan? We have, correct, no? Ito po yung Staphylococcus, yung merong grape-like appearance or in cluster. So aside po kay neutrophil, ang kino-coat po ng ating fibrin yung mga Staphylococcus aureus din po. So ano yung reason? Bakit kailangang i-coat? Bakit kailangang i-coat, no, ng fibrin yung ating mga Staphylococcus aureus? Para po to prevent the ingestion
Correct. Para hindi sila makain, to prevent the ingestion of the phagocytes such as neutrophil. Nakita niyo kung gaano katalino ang mga bakterya. So kung hindi lahat ng neutrophil no mako-cover, ang gagawin ng mga Staphylococcus aureus, sila mismo yung gagawa ng paraan para makapagtago. Nagtago sila doon sa loob ng fibrin. Nagtago sila sa loob ng fibrin para hindi sila makita, para hindi sila maamoy ng mga neutrophil. So in that way, hindi po makakain ang mga Staphylococcus aureus. Di ba ang galing? Sobrang nakaka-amaze na pag-aralin ng bacteriology. Di ba? Nalalaman natin kung paano ba pinoprotektahan ng mga bakterya yung kanilang sarili, kung paano ba sila nagkukos ng sakit, 'di ba? Ang galing lang, ang sarap pag-aralan, pero at the same way ang hirap kasi ang daming mechanism na kailangang tandaan. Tapos may question dito. Tapos yung antibiotic na po yung magtatanggal ng layer na yon. Yan, pupunta tayo diyan. Pupunta tayo diyan. Kasi tinanong, paano daw, parang nagtatanong siya kung paano maaalis yung mismong fibrin, yung mismong cover. Sabi dito, antibiotic daw ba yung magtatanggal yung layer? So, sasagutin ko ngayon yan. So, paano nga ba makakawala ang mga Staphylococcus aureus matapos niyang i-coat yung sarili niya using the fibrin? So, kung siya yung nag-cover sa sarili niya, siya rin po yung responsible para makawala sa mismong layer na yan, sa kanyang fibrin. Kasi di ba po, need matanggal yan para mawala yung bacteria or mamamatay. Hindi sila mamamatay. Nag-coat sila, kinoat nila yung sarili nila using fibrin para maprotektahan yung sarili nila from phagocytes. Para maprotekta. So parang, di ba, parang ang tanga naman nila if kinoat nila yung sarili nila tapos mamamatay rin pala sila pagkatapos nun. Hindi siya ganun. So kinoat nila yung sarili nila para maprotektahan yung sarili nila. So ibig sabihin, meron silang paraan. Meron silang paraan para alisin yung fibrin. Diyan na po papasok si staphylokinase. Yan na po yung reason, no? Diyan na po papasok si staphylokinase. Ano nga po ulit ang function ni staphylokinase? Di ba nakalagay dyan? Dissolves the fibrin clot. Pakitandaan po ano si staphylokinase, dinedissolve niya yung fibrin clot. So kapag po na-dissolve ang fibrin clot, na-dissolve, ibig sabihin nalusaw. Nalusaw, ngayon, makakawala na ngayon yung, for example, ito yung mga staphylococcus sa loob, no? Magpo-produce yan ng mga staphylokinase. So kapag nag-produce ng staphylokinase, madi-dissolve, masisira yung fibrin clot. Makakawala ngayon yung mga Staphylococcus aureus. So kapag nakawala ang Staphylococcus aureus sa loob ng fibrin, magkakaroon ngayon ng spreading ng infection. Di ba sabi natin kanina, meron tayong 3 enzyme na responsible for the spreading of infection. Di ba? First, we have the protease. Next, we have the hyaluronidase. And next, we have the staphylokinase. Di ba ang galing? Tinago nila yung sarili nila para hindi makain ng mga phagocytes sa loob ng fibrin. Tapos nung naramdaman nila na safe na yung lugar at wala ng mga phagocytes, ang ginawa nila ngayon, nag-produce sila ng staphylokinase para malusaw, para ma-dissolve yung fibrin clot na nakakoat sa kanila. So once na ma-dissolve yun, kakawala na yung mga Staphylococcus aureus at magkakaroon na ng spreading of infection. Spreading of infection. So nagets po ba ang mechanism behind the coagulase and staphylokinase? So ganun po ang saya pag-aralan pero ang hirap at the same time. So yung stop po ba pag kumawala, hindi na sila kumpol like grapes? Yes po, naghihiwa-hiwalay din sila. Under gram staining, magkakadikit sila. Pero kapag nagkukos sila ng sakit to, naghihiwa-hiwalay din sila.
So again po, yung mga enzymes na responsible po for the spreading of infection, we have the hyaluronidase, the protease, and the staphylokinase. Huwag niyo pong kakalimutan to, yung tatlong enzyme na responsible for the spreading of infection ng Staphylococcus aureus. So next, we have the beta-lactamase. So breaks down penicillin and cephalosporin. It breaks down penicillin and cephalosporin. So ito po yung reason kung bakit nagkakaroon ng, kung bakit resistant ang ating Staphylococcus aureus sa penicillin and cephalosporin. Pakitandaan, hindi po gumagana ang penicillin at cephalosporin sa Staphylococcus aureus. Bakit? Kasi po, nagpo-produce siya ng beta-lactamase. At yung beta-lactamase na yun, sinisira niya si penicillin and cephalosporin. Again po, yun po yung reason kung bakit resistant siya sa penicillin and cephalosporin. So ito po yung itsura ng beta-lactam ring. Beta-lactam ring. So yung beta-lactam ring na yan, sinisira po siya ng beta-lactamase. So kapag sinira siya ng beta-lactamase, hindi na po magiging functional si penicillin and cephalosporin. At hindi na po siya hindi na mapapatay si Staphylococcus aureus. So next, we have the enterotoxins. We have 9 serologically distinct enterotoxin. 9, no? 9. So we have A, B, C, D, E. And next we have G, H, I, J. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So baka dito mahirapan kayong tandaan. Baka mahirapan pa kayong tandaan. Mga letters lang to. Meron tayong 9 serologically distinct enterotoxin. A, B, C, D, E, G, H, and I. So yung enterotoxin A, B, and D, sila po yung responsible for staphylococcal food poisoning. Kung bakit po nagko-cause po ng food poisoning ang isang Staphylococcus. May nagtanong dito, bakit daw walang F? Meron po tayong F. Mamaya po, ma-encounter natin si enterotoxin F. Huwag kayong wag excited. Meron po tayong enterotoxin F. Meron tayong enterotoxin A, enterotoxin B, enterotoxin C, D, E, G, H, and I. Nilagpasan ko po siya kasi special po si enterotoxin F. Special siya. And we have enterotoxin B, enterotoxin C, enterotoxin G, and I. Ito po yung responsible kung bakit nagkakaroon ng toxic shock syndrome. Toxic shock syndrome. And sa enterotoxin B naman po, ito po yung reason kung bakit nagkakaroon ng pseudomembranous enterocolitis yung isang tao. Nakita nyo, ang daming mga sakit nating na-encounter. Ang dami talagang sakit na kinokos sa Staphylococcus aureus. Sa iisang enterotoxin pa lang yan, And heat stable po ito, heat stable enterotoxin that causes a variety of signs and symptoms. Kung naalala nyo po, di ba meron tayong exotoxin and enterotoxin? So between exotoxin and enterotoxin, alin po dyan yung pinoproduce ng majority ng mga gram-positive bacteria? Between exotoxin and enterotoxin po, alin sa kanila yung pinoproduce ng majority ng mga gram-positive bacteria? Exo or entero? Yes, toxins, meron tayong toxins, di ba? Meron tayong 2 types ng toxins. Yung exo and enterotoxin. So alin sa kanila? We have, hindi pala to entero, I'm sorry. Endotoxin to. Endotoxin. Meron tayong 2 types of toxin, the exotoxin and the endotoxin. The exo and the endotoxin. Ang mga exotoxin, ito po yung pinoproduce ng mga gram-positive, and
endotoxin, ito naman po yung pinoproduce ng gram-negative. Di ba sabi ko sa inyo noon, yung X, di ba? Yung X, iniisip ko siya as plus. So kapag tinilt natin ng konti, kapag tinilt yung X, mukha siyang plus, di ba? So iniisip ko na siya yung kay gram-positive. Sa endotoxin naman, yung letter N. So yung N is for negative, di ba? N is for negative, endotoxin, negative. So bakit ko ngayon tinatakel yung exotoxin tsaka endotoxin? Soburahin ko lang to, no? Bakit ko tinatakel ngayon si endo tsaka si exotoxin? Okay, between endo and exo, alin po sa kanila yung heat labile? Alin po sa kanila yung heat labile? Pag sinabi natin heat labile, madali pong masira kapag nilagay natin sa mainit na temperature. Diniscuss ko to before, yung difference between the endo and exo. Si exo po yung heat labile. At ang endo naman, ito po yung heat stable to. Heat stable. Ibig sabihin, hindi siya madaling masira kapag nilagay natin sa heat, sa high temperature. So under po ng exotoxin, no? Under ng exotoxin, meron po tayong tatlong subtypes. We have the cytotoxin, we have the neurotoxin, and we have the cyto, neuro, and the what? Enterotoxin po. Ito yung tatlong toksino under ng exotoxin. Cytotoxin po, cytotoxin, ano po yung sinisira ng cytotoxin? Yung mga, from the word cyto, yung mga cells. Ang mga neurotoxin naman po, sinisira nito yung mga nerves. Correct, yung mga nerves. Ay yung enterotoxin naman, ito yung sa gastrointestinal tract. Kung bakit nagkakos nga po ng food poisoning. Makikita niyo po enterotoxin, meron tayong enterotoxin kay Staphylococcus aureus. So diniscuss ko siya para lang mabalikan natin na under po pala ng exotoxin, under ng exotoxin ang mga enterotoxin. Again, ang exotoxin, pinoproduce po ito ng mga gram-positive or gram-negative? Again, ang mga exotoxin, gram-positive or gram-negative? Mga gram-positive po. Ang Staphylococcus aureus po ba, gram-positive or gram-negative? Ang Staphylococcus aureus. Ang Staphylococcus aureus, they are gram-positive po, gram-positive. Again, ang exotoxin, heat labile or heat stable? Ang exotoxin po, heat labile or heat stable? Heat labile. Pero bakit ang sinabi natin dito, ang mga enterotoxin, heat stable? Nakita nyo, no? Bakit heat stable? Yung description natin sa mga enterotoxin. Meron po tayong exception. Patandaan po lahat ng exotoxin, heat labile po yan. Yung cytotoxin, neurotoxin, heat labile yan. Except for enterotoxin. Kahit balikan nyo pa po yung unang module natin, i-correlate nyo sila. I-correlate nyo. So, marirealize nyo na, naturo pala to ni sir. Baka hindi nyo lang natandaan. Patandaan meron pong exception. Lahat ng exotoxin, heat labile. Except for enterotoxin. Ang mga enterotoxin po kasi, they are heat stable. Heat stable. Yun po yung reason kung bakit nagkukos ng food poisoning ang Staphylococcus aureus. Kasi kahit pakuluan natin up to 100 degrees Celsius, hindi po namamatay ang Staphylococcus aureus. Pakitandaan po yung most common cause of food poisoning po is the Staphylococcus aureus. Pakitandaan ang most common cause of food poisoning is the Staphylococcus aureus. Bakit? Bakit siya nagkukos ng food poisoning? Ano yung kanyang virulence factor
Bakit siya nagkakos ng Staphylococcus aureus? So ganun po yung mga tanungan ko sa quiz. Bakit? Ano yung toxin? Ano yung virulence factor na responsible? Bakit siya nagkakos ng food poisoning? We have the enterotoxin po. Enterotoxin. So paano kung gusto kong maging specific? Gusto kong sabihin nyo sa akin yung serologically distinct enterotoxin na nagkakos ng staphylococcal food poisoning. For example, 1, 2, and 3. Enumerate nyo nga yung tatlong enterotoxin na nagkakos ng food poisoning. Ano-ano yun? We have the enterotoxin A, enterotoxin B, and enterotoxin D. So pakitandaan po yan kasi ganyan po yung magiging way ng tanungan ko sa quizzes ninyo. So kailangan nyo pong aralin word by word. Lalong-lalo na yung mga ina-annotate ko dito. So next, we have the toxic shock syndrome toxin 1 or the TSST1. Dito na po ngayon papasok si tampon. So kung hindi nyo po alam kung para saan si tampon, sige po, i-search nyo na lang po kung para saan siya. So causes nearly all cases of menstruating associated toxic shock syndrome. So it is absorbed through the vaginal mucosa, permitting the systemic effects seen in toxic shock syndrome associated with the use of tampons. So for example, yung isang babae, gumamit siya ng tampons, tapos hindi niya alam, contaminated pala yon ng Staphylococcus aureus. Tapos in-insert niya. Sa loob ng kanyang vagina. Ito po yung sakit na pwede niyang ma-acquire. We have the toxic shock syndrome 1. And it is also referred to as the enterotoxin F. Dito na po ngayon papasok si enterotoxin F. Di ba sabi ko sa iyo? Special po. Special si enterotoxin F. Kakaiba po kasi yung sakit na kinakos niya, referred to as the enterotoxin F, and this chromosomal mediated toxin is also associated with approximately 50% of the non-menstruating associated TSS cases. So aside po from enterotoxin F, meron pa po ibang name to. We have the pyrogenic exotoxin C. Exotoxin C. So ito na po yung dating pangalan nila. So sa may nagtanong kanina, bakit daw walang enterotoxin F? Hindi na po kasi enterotoxin F or pyrogenic exotoxin ang tawag natin dyan. Ang tawag na natin sa toxin na nagkakos ng toxic shock syndrome is the toxic shock syndrome toxin 1. Pakitandaan, yung toxic shock syndrome toxin 1, ito po yung toxin. While yung toxic shock syndrome, ito naman po yung disease. Baka kasi malito. Again, toxic shock syndrome toxin 1 or the TSST1, ito po yung toxin na pinoproduce ni Staphylococcus aureus. While itong toxic shock syndrome, ito naman po yung disease na kinokos ni Staphylococcus aureus due to toxic shock syndrome toxin 1 na makikita natin sa mga tampons. So still, toxic shock syndrome toxin 1 pa rin po tayo. So super antigen that stimulates T-cell proliferation. So ito na naman po tayo, i-correlate uli natin to sa immunosero. So super antigen that stimulates T-cell proliferation and the subsequent production of large amount of cytokines that are responsible for the symptoms. So ito, hindi niyo ba ito magigets ngayon, Itong sinasabi ko dito. Hindi niyo pa magigets yung reason kung bakit nagkakaroon, yung mechanism behind the toxic shock syndrome, kasi mabibigat na terms to. Mabigat na terms
yung word na T-cell proliferation, yung word na super antigen, yung word na cytokines. Lahat po yan ma-encounter ninyo sa immunosero. Basta patandaan na lang, no, toxic shock syndrome toxin 1, siya po yung responsible kung bakit nagkakaroon ng toxic shock syndrome. At yung dating pangalan niya is the enterotoxin F and pyrogenic exotoxin C. So mamaya po explain ko yung mechanism behind sa mga disease na to. Iisa-isahin pa po natin mamaya yung mga sakit. Wala pa po tayo sa mga sakit, no? Ine-explain ko pa lang yung mga toxins. Toxins pa lang po tayo. So aside from toxic shock syndrome toxin 1, meron pa po tayong isang toxin. We have the exfoliative toxin, the exfoliative toxin. So dito po nagkakaroon ng dissolution of the epidermal layers of the skin. Yan po siya, no? Nagkakaroon ng dissolution of the epidermal layer of the skin. And we have two types of exfoliative toxin. We have the exfoliative toxin A and the exfoliative toxin B. Di ba? Ang dali lang din tandaan, isang A at isang B. Ang other term for this one is the epidermolytic toxin, also known as the epidermolytic toxin. It causes epidermal layer of the skin through slough off and is known to cause staphylococcal SSS or the Ritter disease. Again po, mga toxins pa lang po yung pinag-uusapan natin. Hindi pa yung mismong sakit. Bukod pa yung mga slides, no, sa mga sakit na kinokos nila, mga toxins pa lang po ito. Ang exfoliating toxin, nagkokos po ito ng dissolution of the epidermal layer of the skin. So makikita po natin dito, no, Staphylococcus aureus adhere to the living epidermis. Ito po yung mga Staphylococcus. Ayan. And neutrophilic recruitment to the epidermis. Nakikita nyo, no, matalino yung katawan ng isang tao. Kapag naamoy niyang merong bacteria sa part na yon, yung mga neutrophil, yung mga white blood cell pupunta doon sa part na yun para kainin yung mga bacteria. And number 3, penetration of Staphylococcus aureus neutrophil through neutrophil created intracellular gap. So kapag napunta dyan, yung mga neutrophils, luluwang yung daan. And number 4, expansion of blisters by the epithelial tissue cleavage of DSG1 in the superficial epidermis. So ang nangyari po kasi dyan, no, parang lumaki yung daan para sa mga Staphylococcus aureus nung dumating yung mga neutrophil. Kaya nga ang nakalagay, no, exfoliative toxin, nagkakaroon ng dissolution of the epidermal layers of the skin. Ang reason dahil nga doon sa mga neutrophil na dumating nung nagkaroon ng neutrophil recruitment. So ito pong exfoliative toxin, usually po nakikita to sa mga newborns and infants. Sa mga babies po, usually nangyayari or nakikita itong exfoliative toxin. And next, we have the hemolysin. We have the alpha hemolysin and the beta hemolysin. So yung alpha hemolysin, it lyses the red blood cell, yung mga platelets, mga macrophages, and causes severe tissue damage. Beta hemolysin, it acts on the sphingomyelin in the plasma membrane of the erythrocytes. Makikita nyo po kapag alpha, maraming cell. Pwedeng sa red cell, pwedeng sa platelets, pwedeng sa macrophages. Ang beta hemolysin sa erythrocyte lang po. Ano po ba ang erythrocyte natin? Ano po yung other term natin for the erythrocyte? We have the red blood cell po. Para lang sa red blood cell ang beta hemolysin. At ginagamit po natin ang beta hemolysin, no, sa CAMP test. Ano po ba yung CAMP test? We have the Christie-Atkins-Munch-Peterson test. So, ma-encounter po natin ang CAMP test. Ang CAMP test po, isa po ito sa mga test na ginagamit natin for identification of Streptococcus species. CAMP test.
So aside po kay alpha and beta na mga hemolysin, meron din po tayong gamma and delta. Gamma and delta. So gamma hemolysin often found associated with PVL. Ano po ba yung PVL? Mamaya po sa next slide natin may encounter natin yung PVL at nagkokos po ng staphylococcal bone disease. Staphylococcal bone disease, yung mga bacteria na nagkokos ng gamma hemolysin. And next, we have the delta hemolysin. Is considered less toxic to cell structure as compared with alpha and beta. Less toxic po ito no si delta. Pero marami pong cell na ina-attack ito. Pwedeng red blood cell, macrophages, lymphocytes, neutrophil, and the platelets. So next slide po natin yung mga Panton Valentin leukocidin or the PVL. So yung PVL po it is named after Sir Philip. Kay Sir Philip Noel Panton and kay Sir Francis Valentin. Sir Francis Valentin. So sa kanila po pinangalan si Panton Valentin leukocidin kay Sir Philip Noel Panton and kay Francis Valentin. So ito pong Panton Valentin leukocidin, ito po yung example ng exotoxin po ito exotoxin to. Exotoxin that is lethal to polymorphonuclear cells, sa mga PMNs, polymorphonuclear cells. Ito po yung spelling ng polymorphonuclear cells. So ano po ba yung mga example ng mga polymorphonuclear cells? We have the neutrophil, the eosinophil, and the basophil. Pakitandaan po yan po yung ating mga polymorphonuclear cells. Pakitandaan na pinapatay po ng Panton Valentin leukocidin ang mga polymorphonuclear cells. Yes po, yung binibilang sa may Bartlett's classification, yung mga neutrophils, may mga polymorphonuclear cells such as neutrophil. And next for the epidemiology. So primary reservoir po for Staphylococci is the human NIRS po, yung loob ng ilong with colonization also occurring in the axillae, sa may vagina, pharynx, and other skin surfaces. So makikita nyo po yung percentage kung saan ba natin nakikita. Makikita nyo po nose or sa NIRS, sa loob ng ilong, 100%. Nakalagay primary reservoir for Staphylococci is the human NIRS. So paano ba natin nakukuha ang staphylococcal infection? Direct contact with unwashed, contaminated hands and sa mga inanimate objects such as fomites. And major healthcare concern din po ito kasi nagkukos nga po ng nosocomial and community-acquired infection. Itong ating Staphylococcus aureus, community-acquired infection caused by MRSA or the methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Ano nga po ulit ang drug of choice for methicillin-resistant Staphylococcus aureus? We have the correct po yung vancomycin. Ito po yung ating drug of choice for the MRSA, the vancomycin. Huwag niyo pong kakalimutan to si vancomycin. And for the disease associated with Staphylococcus aureus, meron nga itong non-invasive cutaneous systemic diseases. So iisa-isahin na po natin ngayon yung mga sakit na associated with Staphylococcus aureus. So let's start with the non-invasive diseases. So non-invasive diseases, ang first example niyan is the food poisoning, food poisoning. So it is a type
of intoxication resulting from ingestion of the preformed toxins. So ano po ba yung mga preformed toxins? So yung mga preformed toxins po, ano yung mga toxins na nabuo doon sa pagkain na resistant na po sa heating. So hindi po naaalis na ang mga preformed toxins kapag hinit natin or kapag diluto. Yun po yung mga preformed toxins. Again, preformed toxins are toxins that are formed in the food and are resistant to heat. So enterotoxins associated with gastrointestinal, ito nga po yung enterotoxin A, enterotoxin D, and enterotoxin B. Di ba nabanggit ko na to kanina? Pero ngayon, ito ngayon yung kanilang percentage, kung gaano ba kadami, kung sino ba talaga yung nagkukos ng sakit. So yung enterotoxin A, 78% of cases ng food poisoning ng Staphylococcus aureus dahil po sa enterotoxin A. Enterotoxin D, 38%. And enterotoxin B, 10%. So ito po yung signs and symptoms. So appears rapidly. So kapag nakakain ka ng enterotoxin, within 2 to 8 hours after ingestion ng enterotoxin A, B, or D, lalabas na agad yung mga signs and symptoms. So ano po ba yung mga signs and symptoms? Pwedeng nausea or parang naduduwal ka, nausea. So vomiting, abdominal pain, and severe cramping. Yan po yung mga common na signs and symptoms. And pwede ring magkaroon ng diarrhea at headache or pananakit ng ulo. So next, we have the non-invasive diseases. Food poisoning pa din po. Common source, yung mga infected food handler. And foods often incriminated include, we have the salads, yung mga mayonnaise and eggs. Usually po, diyan natin nakikita ang Staphylococcus aureus, yung mga enterotoxin nila sa meat or meat products, poultry, egg products, bakery products with creamy fillings, sandwich fillings, and dairy products. Ang enterotoxin po, hindi po yung nagkakos ng kahit anong odor or change in the appearance or kahit sa lasa. Hindi po nagbabago. Kapag infected ng enterotoxin ng isang pagkain, hindi po nababago yung odor, hindi nababago yung kulay, pati yung lasa. Kaya yung iba parang hindi nila alam na infected na pala yung enterotoxin kaya kinakain pa din nila. Yun po yung reason kung bakit Staphylococcus aureus yung most common cause ng food poisoning kasi walang nangyayaring pagbabago sa pagkain. Tapos infected na pala siya. Hindi kamukha ng ibang bakterya na nagkakaroon ng lasa, nag-iiba yung amoy, nag-iiba yung lasa, nagkakaroon ng amag. Pero ang Staphylococcus aureus hindi po. Walang pagbabago na nangyayari dun sa pagkain pero infected na pala siya. So next, we have the cutaneous diseases. Di ba kanina non-invasive? Isa lang po yung non-invasive disease na kinokos ni Staphylococcus aureus. Food poisoning lang. So next, we have the cutaneous diseases naman po. So under ng cutaneous diseases, we have the folliculitis. So from the name itself, di ba itis? Itis means, ano ibig sabihin ng itis? Yung suffix na itis. Itis means, correct, itis means inflammation. Itis means inflammation. So folliculitis, ito po yung inflammation of a hair follicle or oil gland. Infected area become raised and red. So yun po yung folliculitis, yung parang back knee na tinatawag, back knee. Yung mga acne na nasa likod, tama ba yung spelling ko? Parang back knee. Ganyan. Hindi ko alam kung back knee ba or back knee. Basta yan yung tinatawag na tagyawat sa may likod. Folliculitis po, yung tawag natin dyan. So inflammation of a hair gland, of a hair follicle, or oil gland, infected area becomes raised and red. For example, ito yung follicle, ito yung hair. So kapag nagkaroon po ng inflammation, nagkakaroon ng pus.
at inflammation. So ito po yung nangyayari sa may balat ng pasyente. Folliculitis. So next we have the furuncles and the carbuncles. So ang ibang tawag natin sa furuncles is boil. Pakitandaan, no? Boil or furuncles is a painful pus-filled bump that forms under your own skin when bacteria infect and inflame one or more of your hair follicles. So ito po yung furuncles or boil. Makikita nyo na kapag one or more hair follicle lang. Pero kapag nagkaroon na ng cluster of boils, kapag marami na yung boils, tinatawag natin yung carbuncles. Patandaan, no? Kapag isa lang, furuncle or boil. Pero kapag dalawa na or mas madami, yun na po yung tinatawag nating carbuncles. Again, boil or furuncles, one hair follicle. Pero kapag cluster na, pag sinabi nating cluster, yung madami ng hair follicle yung na-infect, yan na po yung tinatawag nating carbuncle. So paano daw na-acquire ang boils and furuncle? Through skin contact po ito. Na-acquire to through skin contact. Napapasa po ang Staphylococcus aureus once na madikit ka sa sugat na yan through skin contact. Direct contact doon sa mga taong infected with Staphylococcus aureus. So next we have the stye. Seen in the base of the eyelid, infected follicle of the eyelash. Stye, no? Pinasosyal lang to. Ito yung kuliti sa Tagalog. So iba kasi, no, inaakala ang kuliti daw dahil ng boso. Hindi po. Ang reason po kung bakit nagkakaroon ng kuliti is dahil sa Staphylococcus aureus po. Hindi po dahil nanilip. Hindi dahil nanilip, hindi dahil ng boso. Di ba na parang naging kasabihan na kasi yun na kapag nagkaroon ka ng kulite or stye, no? Ay, nanilip yan. Ay, ng boso yan. Hindi po ganun. Meron pong reason, meron pong bacteria na nagkukos ng stye or kulite. We have the Staphylococcus aureus po. So seen in the base of the eyelid, infected follicle of the eyelash. Di ba ang daming sakit na kinakos ng Staphylococcus aureus? So sana matandaan nyo lahat to. Sana matandaan nyo lahat ng sakit na kinakos niya. So next we have the bullous impetigo. Bullous impetigo. Yes, iba pa yung ingrown yung ingrown hair, iba pa yan. So we have the bullous impetigo. So may encounter din po natin yan sa mga susunod na modules natin. So next we have the bullous impetigo. So pustules are larger. Ito po siya, no, yung mga bullous impetigo. Pustules are larger and surrounded by a small zone of erythema. So when we say erythema, ito po yung redness, yung pamumula ng skin caused by injury or inflammation. So usually nakikita po yan sa may face, sa may limbs, and common po ito sa mga bata. Bullous impetigo. Bullous impetigo. So next, ito na po yung mga severe. Ito na po yung talagang malalang cases ng staphylococcal diseases. We have the SSS or the scalded skin syndrome or the Ritter disease. Bakit tandaan po ano the scalded skin syndrome? So it is caused by staphylococcal exfoliative or epidermolytic toxin caused or produced by Staphylococcus aureus. Ito po yung reason, no? Yung toxin na staphylococcal exfoliative or epidermolytic toxin. Yan yung reason kung bakit nagiging ganyan yung itsura ng baby. Scalded skin syndrome or Ritter disease. So dito po nagkakaroon din ng erythema or pamumula sa balat ng bata. Di ba kanina yung bullous impetigo, maliliit na part lang. Pero yung ating scalded skin syndrome, ito po yung erythema sa buong katawan ng isang bata. So after magkaroon ng erythema, nagbabalat pa siya. Nagbabalat pa siya. So followed by profuse filling of the epidermal layer of the skin, start from face, neck,
axillae and groin to trunk and the extremities. Ito po yung ating scalded skin syndrome or Ritter disease. So paano raw ito nakukuha ng mga babies? Usually po yung mga nanay na infected with Staphylococcus aureus, yung mga anak po nila yung nagsasuffer. Kaya po kapag buntis, no, napakaraming test na pinapagawa. Di ba? Nakikita nyo, nagpapatest for HIV, nagpapatest for syphilis, for gonorrhea. Meron po kasing reason kung bakit kailangang malaman if negative or positive kayo sa mga ganong test. Kasi hindi naman kayo magsasuffer eh. Hindi kayo magsasuffer. Yung baby nyo po yung magsasuffer if ever positive man kayo sa mga ganong sakit. Kaya pag nagpa-request no yung doktor na kailangan mong ipatesto, huwag na kayong magreklamo, ipatest nyo na kasi para yon sa ikabubuti ninyo, especially sa ikabubuti po ng bata. Kasi akala ng iba, pineperahan sila kaya nagpapatest ng ganun. Hindi po, para yun sa ikabubuti ninyong magnanay. And it is similar po sa may toxin epidermal necrolysis. Yes, possible na mamatay ang baby if hindi magagamot no ng antibiotic yung mga taong nagkaroon ng scalded skin syndrome or Ritter disease. Mamamatay yan if ever hindi magagamot ng antibiotic. So yun po makikita nyo na nagbabalat, nagkakaroon ng profuse pilling. So hindi naman to forever na peklat, no? Naaayos din yan habang tumatanda yung baby. So parang nagbabalat lang kasi yung balat niya. So next we have so habang tumatagal no, palala ng palala yung mga sakit na na-encounter natin kay Staphylococcus aureus. So next we have the toxic shock syndrome. So toxic shock syndrome, ito nga po yung associated with menstruation. So multi-system disease characterized by a sudden onset of fever, chills, vomiting, dehydration due to diarrhea, muscle aches, red rash, hypotension, organ failure, and shock. So makikita nyo po na nagkakaroon na ng organ failure. Ibang usapan na po kapag ang mga vital organ na yung pumalya. Possible na ganyan po yung mangyari sa mga taong nagkaroon ng toxic shock syndrome if hindi po maaagapan. So ang TSS po rare lang to. Madalang lang yung rare. Pero madalang lang yung sakit na to, pero nakakamatay po ito if ever hindi maaagapan. Especially kapag nagkaroon ng organ failure, especially kapag kidney, kapag bato po ang naapektuhan. Kasi kapag ang kidney ang naapektuhan, ganyan po yung mangyayari, magkakaroon ng pamamanas. And meron po tayong 2 categories ng toxic shock syndrome. We have the menstruating associated and the non-menstruating associated. So sa mga menstruating associated, 55% po. 55% ng mga cases dahil po sa menstruating associated, dahil po sa tampons, dahil sa paggamit ng tampons. And yung remaining po na 45% dahil po sa non-menstruating associated. So ano yung reason? Ano yung non-menstruating associated? Dahil possible po na nakuha to sa panganganak or pwede rin sa mga infected na wounds. Pag sinabi nating non-menstruating associated, possible po due to childbirth and infected wounds. Again po, meron tayong 2 categories. 2 categories ng toxic shock syndrome. The menstruating associated, 55%, and the non-menstruating associated, 45%. Yes, pwede rin po ito through intercourse. Pwede rin siyang makuha through intercourse. So for the systemic diseases naman po, systemic diseases pa din, we have bacteremia, pneumonia, endocarditis, osteomyelitis, and septic arthritis.
So under na din po ng systemic diseases. Yung first na disease under ng systemic diseases is the toxic shock syndrome. Toxic shock syndrome and the systemic diseases. We have bacteremia, pneumonia, endocarditis, osteomyelitis, and septic arthritis. Septic arthritis. So ito po yung mga sites of infection and diseases caused by Staphylococcus aureus. So makikita nyo po kapag sa mata, we have the stye. Kapag naman sa balat, we have the boils, carbuncles, and peruncles. Kapag sa lungs, nagkakos to ng pneumonia. Basta lahat po lahat ng mga sakit na kinokos po ng ating Staphylococcus aureus, naka-indicate na po dito. So ito po yung Staphylococcus aureus in wound samples. Makikita nyo po na sobrang liit lang. Sobrang liit lang ng mga Staphylococcus, ng mga bacteria such as Staphylococcus aureus. So next we have the Staphylococcus epidermidis. Most common cause of nosocomial UTI. Patandaan po most common cause ng nosocomial UTI si Staphylococcus epidermidis. At pwede itong mag-cause ng endocarditis, coagulase negative, and it produces biofilm and sensitive to novovirusin. Patandaan di ba kanina sa may hierarchy natin, kapag coagulase positive, yun po yung kay Staphylococcus aureus. Kapag naman po coagulase negative staph, meron tayong epidermidis tsaka saprophyticus. Saprophyticus. Di ba ang gagamitin nating antibiotic is the novovirusin para ma-differentiate natin si epidermidis and saprophyticus. Si epidermidis sensitive, si saprophyticus, siya naman po yung resistant. Again, coagulase negative and sensitive to novovirusin. So ito po yung tinatawag nating biofilm. Ito po yung biofilm. Iba po ang slime layer sa biofilm. Kapag isa lang po yung kinocoat, yun po yung slime layer. Pero kapag naman po madami yung kinocoat niya, yan po yung ating biofilm. Biofilm formation. Ang nagpo-form po ng biofilm si Staphylococcus epidermidis. And alam ko po, na-discuss ko din ang biofilm formation ng mga unang modules natin. Okay, number 3, we have Staphylococcus saprophyticus. So it causes acute UTI or acute urinary tract infection. Species adhere more effectively to the epithelial cell lining, the urogenital tract. So correct po ang Staphylococcus saprophyticus. Ito po yung didiscuss ko before. The most common cause of UTI sa mga sexually active young women. Sa mga sexually active young women. Okay, kapag ang tanong, most common cause of UTI of nosocomial UTI is the epidermidis po. Correct, the epidermidis. But the most common cause of UTI, tama naman si Mr. Valdez, E. coli po yun. Most common cause of UTI is the E. coli. Most common cause of UTI among sexually active young women is the saprophyticus. And the most common cause of nosocomial UTI naman po is Staphylococcus epidermidis. Ibig sabihin ng nosocomial, yung UTI na nakukuha sa hospital po, na nakukuha sa may hospital. And number 4, we have the Staphylococcus lugdunensis. So ito po yung coagulase negative Staphylococcus but with clumping factor. Meron po itong clumping factor. So more virulent and can clinically mimic Staphylococcus aureus infection. Patandaan po, cons po ito, coagulase negative staph, pero meron po siyang clumping factor. So mamaya po, malalaman natin yung
yung clinical significance ng clumping factor ng Staphylococcus lugdunensis. And ito po yung mga sakit na kinokos ni lugdunensis. And ito po yung table na nakuha ko from Bayes and Scotts. So maganda po magbasa ng book, no? Marirecommend ko na magbasa ng book kasi maraming mga tables na nakalagay doon kay Bayes and Scott. So ito po yung clumping factor ni Staphylococcus lugdunensis. So coagulase negative siya, pero nagpo-produce po siya ng clumping factor. And we have here the other cons, the Staphylococcus warneri, Staphylococcus capitis, Staphylococcus simulans, Staphylococcus hominis, and Staphylococcus schleicheri. And next we have Staphylococcus hemolytricus, commonly isolated cons in wounds, endocarditis, bacteremia, and urinary tract infection. So ito po yung ating mga other cons, no? Warneri, capitis, simulans hominis, and schleicheri. And we have here the antimicrobial resistant strains. Meron tayong tinatawag na MRSA and the VRSA. MRSA is the methicillin-resistant Staphylococcus aureus, and we have the VRSA, the vancomycin-resistant Staphylococcus aureus. So most isolate po ng Staphylococcus aureus, nagpo-produce nga po ng beta-lactamase. Saan nga po resistant ang ating Staphylococcus aureus? Dahil po sa beta-lactamase, yung dalawang antibiotic na binanggit ko kanina. Di ba, nagpo-produce ng beta-lactamase si Staphylococcus aureus. So dahil sa beta-lactamase, resistant na siya sa penicillin and sa cephalosporin po. Cephalosporin. Dahil po sa beta-lactamase. So kapag ang ating Staphylococcus aureus naging resistant sa methicillin, we have the methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Ang drug of choice po doon, ang drug of choice na po natin, ano nga po ulit ang drug of choice natin sa MRSA? We have the vancomycin, correct, the vancomycin. So paano kapag naging resistant ulit yung isang pasyente sa vancomycin? Ang tawag na po natin doon is the vancomycin-resistant Staphylococcus aureus po. So ang mangyayari po dyan, wala ng antibiotic na pwedeng makagamot sa'yo kapag naging resistant ka pa sa vancomycin, kapag nagkaroon ka ng VRSA. So ang gagawin doon, kailangan ka ng i-confine sa ICU for monitoring kasi possible no na mamatay ka if ever hindi ka mabibigyan ng immediate treatment no for the VRSA or vancomycin-resistant Staphylococcus aureus. So ito pong Chrome-Agar. So yung Chrome-Agar, it is a selective and differential media for identification of MRSA. Patandaan po ang Chrome-Agar, ginagamit natin to as a selective and differential media for identification of MRSA or methicillin-resistant Staphylococcus aureus. So bakit siya naging selective? Di ba sinabi ko kanina, selective siya. So selective siya dahil po sa cefoxitin. Dahil sa cefoxitin. Ang MRSA po kasi, ang MRSA, resistant yan sa cefoxitin. Resistant yan sa cefoxitin. So ibig sabihin, tutubo ang Staphylococcus, ang methicillin-resistant Staphylococcus aureus sa may Chrome-Agar. Pakitandaan po yung component na antibiotic ng Chrome-Agar. We have the cefoxitin. Sir, pinakamalakas na antibiotic na po ba yung vancomycin? Hindi pa po. Para lang yan kay para lang siya kay MRSA lang to. Para lang kay MRSA si vancomycin. Yung mga malalakas na antibiotic po is yung mga 4th and 5th generation ng cephalosporin. Yun po yung malalakas na antibiotic. Yung 4th and 5th generation of the cephalosporin.
So next, we have the antimicrobial resistant strains. So makikita nyo po dito yung MRSA, ibig sabihin methicillin-resistant Staphylococcus aureus. MSSA is the methicillin-sensitive naman po ito. Methicillin-sensitive Staphylococcus aureus. So ito po yung result nila no, sa penicillin-resistant, oxacillin-resistant, cefoxitin-positive. Sa MSSA, sensitive sa penicillin, oxacillin sensitive, sa cefoxitin naman po negative. Pakitandaan po ano, ang cefoxitin, ito po yung antibiotic na nakikita natin sa anong agar? Sa chrome agar po. Pakitandaan no, sa chrome agar. Ito po yung antibiotic na nakikita natin sa may chrome agar. And now for the laboratory diagnosis.